Sa isang garahe ay inaayos ni Charlie ang eroplano na regalo sa kanya ng kanyang asawang si Sarah noong kanyang kaarawan. Pero maya-maya ay nilapitan siya ni Sarah para sabihin na malapit na siyang umalis para sa isang business conference sa London. Niyaya siya nitong sumama muli sa kanya, ngunit tinanggihan siya ni Charlie dahil marami siyang trabaho. Maya-maya ay dumating si Charlie sa punong tanggapan ng CIA. Sa kanyang pagpasok sa Decryption and Analysis Department ay dumaan siya sa lahat ng mga security scanner na naimbento niya at sa wakas ay makakapagtrabaho na siya. Sa oras na yun ay bigla siyang nakatanggap ng mensahe mula kay Incoline, isang misteryosong tao na matagal na niyang nakakausap. Gaya ng dati ay mayroon silang mahalagang classified intel na ibebenta sa kanya. Bagamat sa pagkakataong ito ay binalaan siya ni Incoline na maaaring ilagay sa panganib ng mga dokumentong ito ang CIA. Sinubukan ni Charlie na hulaan ang kanilang lokasyon at sinabing Istanbul, ngunit hindi siya pinansin ni Incoline. Pagkatapos ay nagsumikap siya sa pagsusuri ng material ngunit nakakagulat na kahit ang isang henyong tao na tulad niya ay hindi malaman ang code. Pagkatapos ng lunch break ay bumalik si Charlie sa kanyang opisina at nakatanggap ng tawag mula kay Sarah upang sabihin sa kanya na nakarating na siya sa London. Gayunpaman ay alam na ito ni Charlie dahil sinusubaybayan niya siya at hindi na sila gaanong nag-usap dahil desperado na siyang balikan ang mga mahiwagang dokumento. Dahil hindi pa rin niya malaman ang code, dinala niya ang kanyang computer sa restricted area kung saan tinulungan siya ng mas makabagong sistema na malaman ito ng mas mabilis. Natagalan siya ngunit sa wakas ay nabuksan niya ang impormasyon sa mga dokumento na nag-iwan sa kanya sa pagkabigla. Ito ang mga nangungunang sekretong file ng gobyerno na nagbubunyag na ang isang drone strike na pinalabas bilang pagpatay sa sarili gamit ang bomba ay pinahintulutan at pinagtakpan. May mga clip pa mula sa balita na nag-uulat ng 150 na nasawi, kabilang ang mga espesyal na puwersa ng Pransya at Danish Marines. Ang buong operasyong ito ay inorganisa ni Chief Moore, na boss din ni Charlie. Noong gabing yun sa bahay, sinubukan ni Charlie na tawagan si Sarah ngunit hindi siya sumasagot kaya nag-iwan siya ng voicemail. Kinabukasan ay dumating si Charlie sa opisina at nagulat siya nang makitang naghihintay si Moore sa kanya. Dinala siya ni Moore sa opisina ni O'Brien na naging direktor kamakailan. Ipinaliwanag niya na nagkaroon ng pag-atake ng terorista sa isang hotel sa London at isa si Sarah sa mga biktima. Ayaw maniwala ni Charlie at gusto niyang tawagan si Sarah kaya binuksan ni Moore ang TV para ipakita sa kanya ang balita. Inilalarawan ng reporter kung paano pumasok ang 4 na terorista sa hotel. Kinuha ang 4 na hostage at pinatay ang 2 sa kanila. Sunod na ipinakita ni Moore ang security footage ng hotel na nagpapakita ng lahat ng kaguluhan sa panahon ng insidente at kinumpirma na isa si Sarah sa mga biktima. Nang umuwi si Charlie, nakita niya ang 12 ng mga reporter na naghihintay para sa isang pakikipanayam at sinusubukan ng pulisya na pigilan sila. Buti na lang at tinulungan ng isang kaibigan si Charlie na makapasok sa bahay nang hindi naabala. Kinabukasan ay hinarap ni Charlie sina Moore at Supervisor Khalid dahil naghihinala siya sa nangyari. Hindi siya makapaniwala na natakasan ng mga terorista ang libu-libong mga security camera sa London kasama pa ang pagmamaneho nila sa trapiko. Nangako si Moore na iimbestigahan nila ang pangyayari ngunit pinauwi siya ni Khalid. Kinabukasan ay pumunta si Charlie sa airport para kunin ang katawan ni Sarah at ang kanyang mga gamit. At pagdating sa bahay ay tiningnan niya ang loob ng suitcase at nakakita ng regalo na binili ni Sarah para sa kanya kaya nawala siya sa kanyang sarili. Dahil napapagod ng manatili sa bahay, bumalik si Charlie sa trabaho at ginamit ang restricted computer para ma-hack ang mga security camera sa hotel at sa mga kalapit na kalye. Pinagsama-sama niya ang isang timeline ng mga kaganapan at pinakita ito sa kanyang mga boss. Ang 4 na terorista ay nagnakaw ng isang sasakyan sa East End, pagkatapos ay pumasok sa hotel kung saan nila propesyonal na binura ang lahat ng mga bakas at DNA. Tila may pagpupulong sila sa impact investments mula sa Indonesia ngunit may nangyaring mali at nagsimula ang pagtatalo sa pasilyo, nagalit ang isa sa mga security ng kumpanya kaya nagpaputok ang isang terorista na ikinamatay ng isa sa mga gwardya at naiwan naman ang isa sa kritikal na kondisyon. Agad na inalerto ang security ng hotel at tumawag sila ng pulis. At dahil desperado na umalis sa gusali ng hindi nahuhuli ay pumasok ang mga terorista sa conference room at kumuha ng ilang hostage. Kinuha nila si Sarah dahil sinubukan niyang tulungan ng ilan sa mga attendant na makatakas. Binuksan ni Charlie ang voice at facial analysis kaya nakuha niya ang pagkakakilanlan ng 4 na terorista. Sila ay si Mishka mula sa Moscow, isang dating South African Special Forces operative na tinatawag na Lawrence, isang mercenaryong Michael, at dating intelligence officer na si Gretchen. Nang mapansin ang kawalan ng reaksyon ni Khalid at Moore, napagtanto ni Charlie na alam na nila ang lahat ng ito.
Sinabi nila kay Charlie na ginagawa na nila ito at pagkatapos ay pinayuhan siya na pumunta sa therapist. Kinabukasan ay nagtago si Charlie ng isang chip sa kanyang ID badge at dumaan sa seguridad nang hindi ito nakikita ng mga scanner. Sa kanyang opisina ay print niya ang lahat ng classified files at gumamit ng skimmer na isang card reader sa printer para makagawa ng digital copy. Nang gabing yun ay pumunta si Charlie sa isang bar at patuloy na nakatitig sa isang jukebox. Kinaumagahan ay muling hinarap ni Charlie ang kanyang mga boss gamit ang mga nakaprint na file. Inilista niya ang lahat ng maruruming misyon ni Moore tulad ng pambobomba sa isang ospital sa Syria at pag-atake sa isang kaalyado na kampo sa Yemen na pumatay sa libu-libong sibilyan. Nagbanta siyang dadalhin ang lahat sa direktor at ibinunyag na gumawa siya ng deadman switch. Kung hindi siya maglalagay ng code tuwing 5 oras ay ipapadala ang ebidensya sa pinakamahalagang mga outlet ng balita. Kapalit ng kanyang pananahimik ay humingi si Charlie ng buong pagsasanay sa CIA, mga peking pasaporte, pera, baril, at intel sa mga pumatay kay Sarah. Pagkatapos ng pulong, bumalik si Charlie sa kanyang sasakyan at nagsuka dahil sa matinding stress. Pagbalik sa opisina, sinabi ni Moore na ang deadman switch ay hindi totoo. Ngunit sinabi ni Khalid na hindi sila maaaring makipagsapalaran. Susuriin nila ang switch kung wala ba talaga nito, pagkatapos ay maaari nilang ayusin ang isang nakamamatay na aksidente sa panahon ng pagsasanay. Maya-maya ay sinubukan ni Khalid at ng kanyang team na maunawaan kung paano kinopya ni Charlie ang mga confidential file. Tinalakay nila ang posibilidad ng isang skimmer na hindi gagana sa kanilang mga restricted na computer ngunit maaaring magamit sa isang printer. Maaaring naipadala ni Charlie ang mga file sa printer at gumamit ng magnetic strip upang kopyahin ang data. Sa paghahanap ng security footage, kinumpirma nila na si Charlie ay bumili ng magnetic strip sa isang tindahan ngunit hindi pa rin nila masabi kung paano niya ito ipinasok at inilabas sa gusali. Hinalughog din ang koponan ng bahay ni Charlie at kalaunan ay natuklasan nilang 2 beses siyang pumunta sa isang bar. Pumunta sila sa bar at doon ay nahanap nila ang ABBA CD sa ilalim ng jukebox. Pinili ni Khalid ang CD na yun sa jukebox catalog at tanging ingay lang ang maririnig. Kaya kinuha na lang nila ang CD na naiwan ni Charlie. Samantala, dumating si Charlie sa isang pasilidad ng pagsasanay ng CIA kung saan siya ay binati ni Colonel Henderson. Nagsimula sila sa hanay ng pagbaril. Ngunit sa kasamaang palad ay hindi mahusay humawak ng baril si Charlie. Kailangan niya pang lumapit sa target para mabaril ang tamang lugar gayunpaman. Pagdating sa paggawa ng mga bomba ay kumikilos si Charlie nang napakabilis na nagpahanga kay Henderson. Sumunod na kailangang matutunan ni Charlie ay ang kanyang bagong pagkakakilanlan. Kaya pinahirapan siya ni Henderson upang mabigkas pa rin ni Charlie ang kanyang bagong impormasyon kahit na nasa ilalim ng presyon. At sa wakas ay nakuha nila ang bago niyang pasaporte na may stamp. Nang gabing yun, pumunta si Henderson sa silid ni Charlie at sinabi sa kanya na hindi siya mamamatay tao, ngunit iginiit ni Charlie na gusto niya ng hustisya. Pagkatapos ay bumunot si Henderson ng baril at ibinigay ito kay Charlie na hinihiling sa kanya na itutok ito sa kanyang dibdib, ngunit walang tigil sa panginginig ang mga kamay ni Charlie kaya tuluyan na niyang ibinaba ang baril. Sa opisina, ang mga ahente ay gumugugol ng ilang oras sa pagkuha ng impormasyon sa CD hanggang sa matuklasan nila na niloloko lang sila ni Charlie tungkol sa deadman switch. Agad nila itong ipinaalam sa kanilang mga boss na hindi nila alam na tinitiktikan sila ni Charlie. Ang chip pala na itinago niya sa kanyang badge ay isang bug na itinanim niya sa mga file na ibinigay niya sa kanyang mga boss. Agad na tinawagan ni Moore si Henderson at sinabihan siyang arestuhin si Charlie, ngunit nakatakas na siya. Pagkatapos ng tawag sa wakas ay nakita ni Moore ang bug sa mga file at direktang nakipag-usap kay Charlie upang sabihin sa kanya na ito ay pagtataksil. Doon ay tinanggal ni Charlie ang kanyang earpiece bago sumakay ng eroplano. Nang makarating na siya sa London, dumaan siya sa customs at nagsimulang pumunta sa Paris. Ang kanyang peking pasaporte ay lumitaw sa mga computer ng CIA kaya ipinadala ni Moore si Henderson para sundan siya. Sa Paris, umupa si Charlie ng isang silid sa hotel malapit sa restaurant kung saan madalas na nakikita si Gretchen. Sa kalaunan ay nakita niya siya at ang kanilang lokasyon ay malapit lang sa isa't isa kaya sinimulan niyang i-track ang kanyang telepono. Pagkatapos ay ginugol ni Charlie ang kanyang araw sa labas ng gusali ni Gretchen at naghintay hanggang sa umalis siya, at nang lumabas ang isang nangungupahan ay ginamit niya ang pagkakataong ito para makapasok sa loob. Pagkatapos ay pinanood niya ang isang online na video para mabuksan ang lock ng lugar ni Gretchen, nagsimula siyang maghanap sa apartment at kumuha ng mga larawan ng schedule ni Gretchen. Nakahanap din siya ng baril sa isang drawer, kaya nagpasya siyang itago ito. Sa sandaling yun ay binalaan siya ng kanyang tracker na babalik si Gretchen,
kaya nagmamadali siyang umakyat sa hagdan upang hintayin siya. Gayunpaman nang sa wakas ay nakauwi na ang babae, hindi niya mapindot ang gatilyo. Dahil sa pagkadismaya, nagmamadali siyang bumalik sa hotel at nagkunwari na hinihintay siya ni Sarah. Pagkatapos huminahon, pinagmasdan niyang mabuti ang mga larawan at nalaman niyang madalas na nasa ospital si Gretchen. Nang mahak niya ang kasaysayan ng kanyang kalusugan ay nakita niya na mayroon siyang allergy. Kinaumagahan ay bumili si Charlie ng napakaraming bulaklak, pagkatapos ay naghintay siya sa kafe hanggang sa makita niya si Gretchen at sumunod dito sa ospital. Dumadaan si Gretchen sa ilang mga pagsusuri ngunit napansin ng doktor na hindi gumagana ang screen ng computer, kaya lumabas siya ng silid upang humingi ng tulong. Pumasok si Charlie na nakasuot ng uniforme ng doktor at ikinulong si Gretchen sa loob. Nagsimula siyang magpanik ngunit hindi siya pinansin ni Charlie habang nilalagyan niya ang silid ng pang-allergy. Narinig ng doktor at nurse ang ingay ngunit nakalak din ang pinto. Nagsimula ng manghina si Gretchen dahil sa kanyang allergy. Kaya sinabi ni Charlie na tutulong siya kung sasabihin niya sa kanya kung saan niya mahahanap si Michael dahil siya ang bumaril kay Sarah. Dahil sa kanyang allergy ay hindi makapagsalita si Gretchen kaya binuksan ni Charlie ang pinto para lamang itulak siya ni Gretchen sa mesa. Nagsimula silang mag-away sa buong silid na hinahagis ang isa't isa sa bawat piraso ng muebles. Inilabas ni Charlie ang kanyang baril ngunit pinatumba siya ni Gretchen at binuksan ang pinto upang tuluyang tumakas. Sinundan siya ng desperado na si Charlie sa kalye ngunit bago siya makapagpaputok ay nabangga na si Gretchen ng isang kotse. Dahil natatakot sa katawan ay pinilit ni Charlie ang sarili na lumapit dito para kunin ang kanyang telepono, pagkatapos ay tumakbo siya palayo at itinapon ang lab coat sa basurahan. Sa hotel ay hinugasan niya ang lahat ng dugo at inayos ang kanyang mga gamit. Nang gabing iyon ay pumunta siya sa istasyon ng bus at bumili ng tiket papunta sa Marseilles. Hindi nagtagal ay nakarating sa CIA ang balita ng pagkamatay ni Gretchen. Tinanong ni O'Brien si Moore tungkol dito at sinabi lang niya na si Gretchen ay tila pinatay ng isa sa kanila. Nang gabing yun ay pumunta si Charlie sa isang bar at uminom ng marami para lunurin ang pagkakasala na nararamdaman niya sa pagkamatay ni Gretchen. Sa palagay niya ay nakikita niya si Sarah na sumasayaw ngunit nang nilapitan niya ito ay nakita niya na ito ay isang babae na kamukha niya. Pagkatapos ay napansin ni Charlie si Henderson na papalapit sa kanya at natakot, tinulak niya ang mga tao hanggang sa makalabas siya ng bar at tumakbo sa mga lansangan hanggang sa makakita siya ng ibang bar na mapagtataguan. Sinundan din siya ni Henderson doon, kaya nagmamadaling pumunta si Charlie sa banyo at nilock ang pinto. Sa kasamaang palad walang mga bintana dito, kaya walang pagpipilian si Charlie kundi ang lumabas. Sumama siya kay Henderson sa bar at nalaman niyang natagpuan siya nito sa pamamagitan ng pagsubaybay sa telepono ni Gretchen. Pagkatapos ng maikling pag-uusap, ipinakita ni Charlie ang isang timer sa kanyang telepono saka tumakbo palabas bago sumabog ang isang bomba sa banyo. Nagkaroon ng kaguluhan sa bar kung saan nawala sa paningin ni Henderson si Charlie at hindi na rin gumagana ang tracker sa kanyang telepono. Kinaumagahan ay nakipag-ugnayan si Charlie kay Incoline para humingi ng tulong at umalis sakay ng isang cargo plane papuntang Turkey. Pagdating sa Istanbul ay pumunta siya sa isang restaurant at nag-text kay Incoline. Nang mapansin niyang nagre-ring ang telepono ng isang lalaki, sinubukan niya itong lapitan ngunit lumapit sa kanya ang isang babae na nagsabi sa kanya na tingnan ang kanyang telepono. Pagkatapos ay umalis si Charlie sa restaurant at muli siyang nilapitan ng babae na kinumpirma na siya si Incoline. Alam na niya ang tungkol sa kanyang asawa, kaya sinabi niya na itago ang kanyang suot sa ulo at bag sa isang shopping bag. Gusto ni Incoline na magpanggap siyang bibili sandali at pagkatapos ay makipagkita sa kanya sa isang garahe. Ilang sandali pa ay muling nakipagkita sa kanya si Charlie upang ihatid niya ito sa kanyang tahanan. Sa kanilang paglalakbay ay ibinahagi ni Incoline na siya ay naging isang hacker 6 na taon na ang nakalilipas pagkatapos mamatay ng kanyang asawa. Siya ay isang asset ng CIA at nagtrabaho para sa Russian intelligence. Sa katunayan siya ang orihinal na Incoline at itinuro nito sa kanya ang lahat. Sinabi sa opisyal na kwento na aksidente siyang nahulog mula sa isang bintana. Pagdating nila sa kanyang tahanan, sinabi ni Incoline na ito lang ang tanging lugar na nagawa niyang manatili ng mas matagal sa 3 taon at inamin na napapagod na siya sa pagtatago. Kung sakaling dumating ang mga Ruso para sa kanya, mayroon siyang baril para burahin ang sarili. Pagkatapos ay nagsimula silang mag-usap tungkol sa kaso, si Michael ang pinuno na namamahala sa pagkuha ng mga mersenaryo para kay Moore. Si Lawrence ang dealer ng armas, kaya nagboluntaryo si Incoline na magpanggap bilang nagbebenta ng armas para makipag-ugnayan sa kanya. Ang panghuli ay si Mishka na madalas na naglalakbay at nagpo-post sa online,
Siniyasat nilang mabuti ang mga larawan at may nakita silang babaeng kasama niya. Dinala sila ng facial recognition sa kanyang Instagram account at kinumpirma nilang nasa Spain siya. Kinabukasan ay sinabi ni Khalid sa kanyang koponan na bantayan ang mga terorista upang mahanap si Charlie. Nakipagkita naman si O'Brien kay Moore at sinabi sa kanya na gusto niyang ihinto niya ang pagpapatakbo ng Black Ops nang walang pahintulot niya. Sinabi ni Moore na ang pinalitan niya ay nagbigay sa kanya ng parehong pananalita kaya't sasabihin niya rin sa kanya ang parehong bagay na sinabi niya noon. Buo ang suporta niya sa kanya. Pagkatapos ng pulong ay sumakay si O'Brien sa kanyang kotse at ipinakita sa kanya ng kanyang assistant ang larawan ni Henderson sa Spain. Nakumpirma niya na si Moore ang nagpadala sa kanya. Kaya ipinadala ni O'Brien ang isa sa sarili niyang mga ahente para sundan siya. Samantala, hinanap ni na Charlie at Inqueline si Mishka sa pamamagitan ng pag-hack sa mga security camera ng isang hotel. Pagkatapos ay naglakbay si Charlie sa Madrid at nananatili sa parehong hotel, nalaman niya na si Mishka ay paboritong lumangoy sa pool na nag-uugnay sa dalawang gusali sa kanilang mga bubong. Kasabay nito ay sinusubaybayan ni Henderson si Charlie sa parehong lugar. Kinabukasan ay nagsimulang gumawa si Charlie ng isang device na tutulong sa kanya na makuha si Mishka at itinago ito sa loob ng hotel. Pagkatapos ay sinundan niya si Mishka sa bar na hindi alam na si Henderson ay nasa lobby. Nakakita si Charlie ng isang kainahinala na lalaki sa bar at napagtanto niyang nakita na niya ito noon, ibig sabihin ay may sumusunod sa kanya. Sinabi niya ito kay Inqueline sa pamamagitan ng kanyang earpiece, kaya hinanap nito ang mukha ng lalaki at kinumpirma na siya ay isang ahente ng CIA. Nakita rin niya si Henderson sa camera at sinabihan si Charlie na huwag nang tumuloy, ngunit gusto niyang ituloy ang plano. Nang pumunta si Mishka sa pool ay hinarap siya ni Charlie upang itanong kung saan mahahanap si Michael, kung hindi siya magsasalita ay masisira ang pool. Hindi naniwala sa kanya si Mishka at nagsimula itong lumangoy palayo, kaya pinindot ni Charlie ang isang remote at nagsimula na mabasag ang salamin. Ang desperado na si Mishka ay nagsimulang lumangoy ng mas mabilis, ngunit huli na dahil ang salamin ay nabasag at siya ay nahulog sa kanyang kamatayan habang ang tubig ay tumapon sa kalye. Pagkatapos ay binalaan ni Inqueline si Charlie na si Henderson at ang iba pang ahente ay papalapit na sa kanya, kaya binigyan niya siya ng mga direksyon upang makatakas. Isang habulan ang naganap at muntik na siyang mahuli ni Henderson, ngunit sa sandaling iyon ay umatake din ang ibang ahente. Hinarap ng lalaki si Henderson at nagsimula silang mag-away sa laundry room, pinanood ni Charlie kung paano sila patuloy na naglalaban sa buong silid at maya-maya ay inilagay ni Henderson ang ulo ng lalaki sa loob ng washing machine. Bumunot ng baril ang ahente at binaril si Henderson, para lang makuha niya ang baril at binaril siya pabalik. Pagkatapos ay pumasok si Charlie sa loob at iniisip kung dapat niya ba siyang tulungan, ngunit pinaalalahanan siya ni Inqueline na tumakas. Kinabukasan ay dinala ni O'Brien si Moore sa kanyang opisina at nagtanong tungkol kay Charlie. Sinabi ni Moore na siya ay naka-leave dahil sa pangungulila at hinayaan niya itong umalis bago ihayag na hawak niya ang isang footage mula sa hotel. Samantala, tinitingnan ni Khalid at ng kanyang koponan ang parehong footage at napagtantong tumulong si Charlie. Tiningnan nila ang mga naka-encrypt na chat ni Charlie at sa wakas ay nakita nila ang mga mensahe mula kay Inqueline. Pagkatapos ng mahabang paghahanap, natuklasan nila ang file ng namatay na ahente na kilala bilang Inqueline at nahulaan na posible na ang kanyang asawa ang pumalit. Nang gabing yun ay nagkasundo sina Charlie at Inqueline na magtabi sa pagtulog para lang may kasama gayunpaman, nagising sila sa ingay ng mga ibon ni Inqueline at nakita nila ang isang grupo ng mga ahente na papalapit sa mga security camera. Agad na tumakbo ang dalawa sa isang nakatago na lagusan sa dingding at habang papalabas sila ay nakita ni Charlie ang isang drone sa kalangitan. Sa pamamagitan ng paglusot sa isa pang gusali ay nagawa ng dalawa na magpatuloy at umalis sa kapitbahayan bago pa man pumasok ang mga ahente sa bahay. Binubura na ng computer ang lahat ng mga file kaya wala nang matitira para sa kanila. Pagkatapos tumakbo sa dalampasigan, nakarating ang dalawa sa kotse ni Inqueline at doon ay nakita sila ng drone. Di nagtagal ay sinundan sila ng mga ahente habang nagpapaputok, sinundan pa nila sila gamit ang isang bangka. Matapos ang mahabang habulan, nagawa ng mga ahente na masira ang kanilang sasakyan na sapat na upang huminto ito at si Inqueline ay marahas na nasugatan. Walang pagpipilian si Charlie kundi ilipat ang kanyang katawan sa kabilang upuan upang magpatuloy siyang mag-drive hanggang sa tuluyan niyang mailigaw ang mga humahabol sa kanya. Maya-maya ay iniwan niya ang sasakyan sa garahe at hinagkan si Inqueline para sa kanyang pamamaalam. Kinabukasan ay nakipag-ugnayan si Charlie kay Lawrence at nagpanggap na isang dealer ng armas upang mag-ayos ng isang pagpupulong. Pagkatapos ay bumili siya ng mga bagong electronics at naglakbay papunta sa Romania.
Sa isang abandonado na gusali ay ni-record niya ang sarili niyang mukha at hinak ang isang security feed sa Berlin. Ngayon ay iniisip ng CIA na siya ay nasa Berlin kaya pinadala nila ang mga tao nila doon. Nang sa wakas ay dumating si Lawrence doon, nakita niya ang isang nagri-ring na telepono sa isang upuan. Sinabihan siya ni Charlie na tingnan ang loob ng isang kahon at doon ay nakita ni Lawrence ang isang grupo ng mga bomba. Kapag gumalaw siya ay sasabog ang mga ito. Nang mapansin ni Lawrence ang larawan ni Sarah sa kahon ay lumitaw si Charlie sa likod na tinatanong ang lokasyon ni Michael at nangakong ititigil ang mga bomba kung makikipagtulungan siya sa kanya. Ipinaliwanag ni Lawrence na si Michael ay nagtatrabaho sa kumpanya ng tubig ng Russia at karaniwang tumatanggap ng mga delivery sa Baltic Seaport. Pagkatapos ay nagtanong si Charlie kung paano niya matatawagan si Michael, kaya sinabi ni Lawrence na nakakakuha lamang siya ng mga mensahe sa pamamagitan ng mga lihim na code mula sa kanyang mga tauhan. Lahat ng mga numero at pangalan ay nasa kanyang telepono na itinapon niya sa sahig. Matapos kunin ang telepono, umalis si Charlie at narinig ang pagsabog ng mga bomba na pumatay kay Lawrence. Di nagtagal ay nalaman ng CIA ang balita ng pagkamatay ni Lawrence sa Romania at napagtanto nila na ang tinitingnan nila ay mga peking footage. Nang maglaon sa isang Russian hotel, nai-imagine ni Charlie si Sarah na kasama niya at doon ay binuksan niya ang kanyang regalo sa kanya. Isang palaisipan na mabilis niyang nasagot at sa loob ay may matamis na mensahe mula sa kanyang asawa. Pagdating ng umaga, pumunta siya sa daungan at nakakita ng kainahinala na sasakyan. Ipinadala niya ang code sa tauhan ni Michael at nakita niya ang isang lalaki sa tabi ng kainahinala na kotse na tinitingnan ng kanyang telepono. Sinundan niya ang lalaki at kinunan ng litrato ang kanyang bangka bago umalis. Pagkatapos bumili ng ilang kagamitan, bumalik si Charlie sa hotel at sinubaybayan ang yate na kinabibilangan ng bangka sa pamamagitan ng paghahanap sa registration number nito. Pinag-aralan din niya ang mga ruta sa dagat na maaaring ginagamit ni Michael. Kinaumagahan ay lumapit si Charlie sa bangka at doon ay may nagpabagsak sa kanya mula sa likuran na naging dahilan upang malaglag niya ang regalo ni Sarah. Dinala si Charlie sa yate kung saan sa wakas ay nakilala niya si Michael na natagpuan ng bomba na itinago niya kanina. Napansin ni Michael na hindi direktang pinatay ni Charlie ang iba at sa tingin niya ay hindi niya ito kayang gawin ng personal. Binigyan niya si Charlie ng baril at hiniling sa kanya na gamitin ito, ngunit hindi ito magawa ni Charlie kaya ibinaba niya ang baril. Sa oras na yun ay biglang nagsimulang lumiko ang yate sa kabilang direksyon at kinabahan ang mga tripulante. Ipinahayag ni Charlie na kontrolado niya ang yate na pinangangasiwaan ng CIA. Dahil nagtrabaho siya sa mga protocol na nagpoprotekta sa yate na ito, madali para sa kanya na i-hack ito at ipadala ito sa Finland. Sa lalong madaling panahon ang yate ay napapalibutan ng Finnish Navy at Interpol. Naagad na inaresto si Michael at ang kanyang mga tauhan. Maya-maya ay nagbigay si O'Brien ng isang press conference upang ipahayag na inaresto nila ang lahat ng maruruming ahente na gumagamit ng mga impormasyon ng CIA para sa mga ilegal na aktibidad. Sa ibang lugar ay nilapitan ni Henderson si Charlie na nagsabi sa kanya na ipinagmamalaki niya ang kanyang mga nagawa. Pagkatapos bisitahin ang libingan ni Sarah, umuwi si Charlie at sa wakas ay sumakay sa eroplano para sa isang paglalakbay. Salamat sa panunood. Para lagi kayong updated sa susunod na kwento, mag-subscribe at siguraduhin na naka-on ang notification bell. Ingat!